Itong pagbuo po ng inyong team ng keyboard warriors, kasama na po ang DICT. Chairman, babala na lang para sa ating mga magpapakalat ng fake news. Yes po, Ma'am Ali. Alam niyo po, napakadali po sanang gawa ng paraan at sabihin ng katotohanan kapag po again ay ginawa sa television, radyo at dyaryo. Sapagkat anytime tayo makakalapat at makakalabas, tayo makakapagsalita at mai-interview. Subalit paano kapag ang kasinungalingan, ang misinformation, disinformation, malinformation o yung fake news ay ginawa sa social media. So kinakailangan po mag-set aside kami ng isang grupo ng mga tauhan po namin. Bagamat hindi ganun kasanay, maaari sa ganyang klaseng undertaking dahil hindi naman po kami sanay sa mga misinformation, disinformation na ganyan, na meron man lang sasagot doon sa mga kasinungalingan, magpapaliwanag kung ano talaga ang totoo. Again, hindi para mag-engage din kami sa misinformation or disinformation, kung hindi lang at least sabihin po kung ano yung mali doon sa nailabas. Lang, Chairman, dahil alam namin na busy kayo, unahin na po natin itong binuo ninyo na keyboard warriors para lawangan, kasi nakikinikinita na po natin na marami na po ang nagpapalaganap ng fake news, whether misinformation yan, hindi sinasadya, o talagang disinformation na talagang meron tayong mga troll farms na sadya, intentional nagpapakalat ng fake news, lalong-lalo na nako, sa darating po ng halalan. Itong pagbuo po ng inyong team ng keyboard warriors, kasama na po ang DICT. Chairman, babala na lang para sa ating mga magpapakalat ng fake news. Yes po, Ma'am Ali. Alam niyo po, napakadali po sanang gawa ng paraan at sabihin ng katotohanan kapag po again ay ginawa sa television, radyo at dyaryo. Sapagkat anytime tayo makakalapat at makakalabas, tayo makakapagsalita at mai-interview. Subalit paano kapag ang kasinungalingan, ang misinformation, disinformation, malinformation o yung fake news ay ginawa sa social media. So kinakailangan po mag-set aside kami ng isang grupo ng mga tauhan po namin. Bagamat hindi ganun kasanay, maaari sa ganyang klaseng undertaking dahil hindi naman po kami sanay sa mga misinformation, disinformation na ganyan, na meron man lang sasagot doon sa mga kasinungalingan, magpapaliwanag kung ano talaga ang totoo. Again, hindi para mag-engage din kami sa misinformation or disinformation, kung hindi lang at least sabihin po kung ano yung mali doon sa nailabas. Para po kahit paano, meron naman pong nababalanse na informasyon na ang kababayan natin ay hindi po mamimislead, lalo na patungo sa darating na halalan na ilang araw na lang po, Ma'am Pat, Ma'am Ali. Okay. So, Chair, 4 na araw na lang po, talaga halala na sa Lunes. Ito po, ang gusto kong malaman po, clarification po, yung mga pinahayag mo na sabi mo, yung mga may mga disqualification cases ay hindi sila pwedeng maproklema. Paano po yun? Kung sakali, kunyari, ako, Pat Pidasa, tumatakbo bilang kongresista at meron akong may show cause order ako, may disqualification case laban sa akin at ako'y nanalo sa Mayo 12. Paano po yun? Hindi ako matataas yung kamay ko? Kailan po ako madideklara kung ako po ay nanalo? Ma'am Pat, Ma'am Ali, gusto ko lang po liwanagin. Baka po kasi ma-misquote tayo o mali ang makarating sa mga kababayan natin o mga kandidato o sila ay ma-disappoint. Una po, hindi naman lahat na may disqualification cases kaagad kung manalo ay isususpend namin ang proclamation. Maliwanag po yan. Okay. Ang dapat muna, alamin nung division o ng NBank na kung saan naandyan yung kaso, mabigat ba yung mga ebidensyang naiparatang sa kanila at naiproduce para po doon sa kanyang disqualification. Kasi po kung yan naman ay mga chismis lang pala o kaya naman wala nang pong basihan o walang kwenta. Bakit naman po kami magse-set aside o magsususpend ng proclamation? Mandato po yun ng sambayanan. The sovereignty of the people is of utmost importance sa isang halalan. So ang sinasabi po natin, kapag ka mabigat, halimbawa po, Ma'am Ali, Ma'am Pat, nagkaroon na ng decision ng division patungkol sa disqualification, disqualify ng division, naka-motion for reconsideration. Siyempre po, pag ganun, mabigat na po yung ebidensya laban sa kanya. Okay. Dahil meron na pong initial na decision. So we can suspend the proclamation, yung mismong NBank, para po hindi ma-proclaim yung kandidato. Number 2 po, kahit naman po hindi sila iproklama, o kahit po sila ay naproklama na, hindi naman po nawawala kaagad ang jurisdiction ng COMELEC. Take note, kahit pagka po yan ay local position at naproklama sila, kahit naka-assume, nakapanungkulan na, sila po ay pwede pa rin tanggalin ng COMELEC pag local position. Pag national position naman po, Ma'am Ali, Ma'am Pat, kakailanganing magproklama, kakailanganing mag-oath kahit sa notaryo publiko o sa isang barangay chairman, o kaya at the same time, dapat may assumption to office na magsisimula ng June 30 noon, 12:01, sa saligang batas po natin yan. Ibig sabihin,
sabihin, hanggang June 30, bago mag 1201, may jurisdiction ng COMELEC sa kanilang mga kaso kahit pa nga ito ay national position. So, particular base. naman dito sa kaso po ni Cebu Governor Gwen Garcia na inisyuhan po ng 6-month Ombudsman. preventive suspension ng Ombudsman noong April 23 and her decision to stay in office. No, sabi niya, no, so apparently in defiance of the Ombudsman's order. Pero sabi niya, pinayuhan daw siya ng kanyang mga abogado to remain in office since the order was issued during the election period that banned any suspension of officials without the approval from the COMELEC. Kayo po, ano po ang status na po nito? Ano po ang desisyon kung meron man ng COMELEC? Ano po ang mangyayari kung siya po ay mananalo at merong pending na preventive suspension nga sa kanya? COMELEC, Chairman, can you enlighten us po? Yes po, Ma'am Ali, Ma'am Pat. Ganito po ang general rule. Walang suspension na mangyayari mula po March 28 hanggang sa araw ng eleksyon sa kahit na anong ahensya ng pamahalaan nang wala pong karampatang permiso ang Commission na Election. Yan po ay general rule. Subalit, kapag po ang suspension ay ginawad ng opisina ng Ombudsman at ang nature ng kaso ng mismong suspension na pinanggalingan nito ay anti-graft and corrupt practices o yung violation ng Republic Act 3019. Yan po ay automatically exempted, hindi kinakailangan ihingi ng exemption sa inyong Commission on Elections. Subalit, kung ito pong pinanggalingan ng preventive suspension ay administrative in nature o kahit yung violation ng Republic Act 6713, yung tinatawag na ethical standard for government officials and employees, yan po ay kinakailangang ihingi ng Office of the Ombudsman ng exemption sa Commission on Elections. So in this particular case, hindi po kailangan kasi it's the issuance of a permit to a construction company that did not have an ECC. Yun po ang aming sinasabi sa ating pong DILG. Sa bandang huli, ang magiging katanungan, sino bang nagde-determine kung ano ang nature ng kaso? Yan ba ay ang COMELEC o yung mismong DILG or ang Office of the Ombudsman? So yan lang po ang contentious na issue sa kasalukuyan. Mukha po kasi na hindi COMELEC ang magsasabi kung ano ba ang pinaka-nature ng kaso. Sapagkat pagka po nagkaganon, parang ni-usurp namin ang kapangyarihan ng ibang ahensya ng pamahalaan. So parang it's up in the air, no? So parang very contentious nga yung issue. Parang Kung sakaling manalo. Ano na, election na po sa Lunes. Alam naman natin, Cebu has like 4.7 million voters, ang laki, no? ng kanilang voting population. Okay, so Chair, ito nga, medyo umiinit na po talaga yung labanan and very, very popular personalities po ang naglalaban-laban. Diyan po sa Marikina, yung mga Chodoro, laban sa mga Kimbo. Dito, pati si Lucy Torres, nakakalaban niya si Kerwin Espinosa sa Maynila. Ano pa ang magiging dito po sa mga yung sila mismo, nag-aanuhan sila, nagsasampahan sila ng mga kaso laban sa isa't isa. Paano mariresolve po yung mga ganito po? Sa bandang huli po, maaaring hindi kagad umabot yung mga kaso disqualification nila sapagkat mag-i-issue pa lamang kami ng mga summons doon sa mga kaso na na-file nila sa bawat isa. Ang importante, at least magkaroon muna ng election sa Monday at pagkatapos we will proceed from there. Ang importante, maglaban-laban na lang muna siguro sila hanggang Monday sapagkat siyempre sa 2 araw na natitira, titingnan namin kung ano pa yung mariresolve namin at maihahabol. Ayaw kasi nating masabi rin, Ma'am Ali at Ma'am Pat, na parang yung kahit na anong desisyon na ilalabas ng COMELEC ay politicized o magagamit ang COMELEC para lang mapolitika o mapolitika o magamit dyan sa pamumulitika nila. Dahil siyempre, ano man ang ilalabas ng COMELEC ngayon can be used by one party as against the other. Sasabihin, ayan na, paano niyo iboboto yung ganito samantalang may ganyan na nilabas ang Commission on Election. Aware po kami sa mga ganyang klaseng posibilidad. So just to follow up, so Chair, is it safe for us to say na you won't be coming out with any decision between now and Monday just so parang para hindi magamit yon na leverage ng kabila. And so you're just going to cross the bridge when you get there after Monday.
Is it safe Hindi to po, say may hindi pa ilalabas rin? po tayong desisyon ng disqualification patungkol sa vote buying at disqualification patungkol sa issue ng decision ng Office of the Ombudsman at patungkol din po sa anti-discrimination or anti-violation ng safe space resolution ng Commission on Election. Asahan niyo po hanggang bukas may mga ilalabas po kami ng mga disqualification resolution. Hindi naman po namin pwedeng hintayin yon yung mga bagay na yan simply because kinakailangan maglabanan na lang sila sa Monday. Hindi po. Kinakailangan maglabas din kami dahil yun po ay rule of law. Yun po yung requirement ng ating pong rules procedure. Okay. So meron pa pala mga bukas. Okay, thank you very much. Abala-abala sila yung delivery po ng mga automated counting machines, yung mga printed ballots po natin. Ang tanong po ng marami, may protocol pa. Pag nag-malfunction yung mga ACM, yung mga makina, hindi daw mag-a-attempt ng on-site repairs. Ano po ang protocol niyo kapag meron pong malfunctioning ng mga makina? Yun po yung kagandahan ng ating final testing and sealing na lagi naman natin ginagawa yun. Pero ito po mas highlight natin yung importante. Halos 100% na po yung final testing and sealing natin. Inalam ano ang kulang sa bawat pinadala sa bawat presinto. Inalam, alam ba talaga ng mga guro kung anong gagawin nila kung ganyan magkaroon ng problema sa makina. Inalam ano ba ang nagiging problema sa bawat makina. Halos 99% po na seal na ang lahat ng mga makina. Ibig sabihin, naging maayos po yung lahat ng mga makinang ito. Ngayon, meron po tayo sa bawat polling place, sa bawat eskwelahan na tinatawag na technical support staff na kung sakasakali may mga problema, may mga nakitang diferensya, sila po muna kagad ang first responder. Alamin, pwede bang kumpunihin, pwede bang ayusin yung mismo makina. Kung hindi po, sa contingency plan natin, meron po tayong 10 contingency machines, 8 hanggang 10 sa bawat munisipyo or syudad o sa bawat distrito na meron tayo. Meron din tayong 10 contingency machines sa lahat ng opisina ng Provincial Election Supervisor. This is the first time na may ganyan po tayo. Dati po, isang contingency machine, isang region. At pagkatapos yung makina na hindi nagagawa o nasira sa Santa Rosa gagawin. From Tawi-Tawi, dadali mo sa Santa Rosa. So hindi po mangyayari yan ngayon dahil also for the first time, meron tayong 110 repair hubs sa buong Pilipinas. Bawat probinsya may repair hub na kung saan pwedeng dalhin yung makina kung sakaling ito ay i-repair at masisira. Kasama na po yung mga USP. So madami po tayong mga naka-standby na mga makina. Nationwide po, 16,000 machines ang naka-standby natin ready na ipampalit sa mga makinang masisira. Wow, dami. So Chair, isa pang clarification po. Kayo po ay, you're encouraging people to bring their códigos, no? Kasi nga it's hard to memorize 12 names, tapos syempre yung mga local possessions pa. Pero for point of clarification, pinagbabawal ninyo po na picturean, no? Yung ating mga balota, yung mga ACMs and all that. Pero pwede bang gamitin yung cellphone para dun po sa aming kodigo? Yung sa notes, di ba? Will you allow that po? Or kailangan physical na papel lang po ang pwede pagsulatan po ng kodigo? Kasi marami na ngayon, yung mga techie, di ba? Doon na nila sa cellphone nilalagay yung notes nila eh. Will you allow that? Wala po tayong pagbabawal sa ganyan. In the same manner, hindi po natin pinagbabawal ang pagdadala ng mga cellphone sa loob po ng presinto. Again, wag lang po tayo magpipicture pang Facebook. Kasi po may mga botante rin ibang bumoboto. 10 po tayo lahat at any given time na boboto. Meron mga botante dyan na ayaw pong mapipicturean sila habang sila ay bumoboto. Number 2, pag nag-picture kayo, wala po makakapigil sa isang watcher ng isang political party o candidate na ireklamo kayo. Malagay ang pangalan nyo sa minutes, 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong po yan. So yan po ang bili natin. Hindi namin pipigilan ang pagdadala ng cellphone. Gamitin ang cellphone para po doon kopyahin yung inyong kodigo. Pero wag naman po gagamitin para lang kumuha ng picture ng iba at kumuha ng picture ng resibo, ng balota, ng screen ng mismong machine para lang paglabas pwedeng gamitin sa vote buying. Ayun, okay, klaro. Ito, binoto kita ha. Asan yung 500 ko? Wala na pala 500. Comelec Chair, ito, meron pala, nagulat ako, kung nais mong makita yung mismong ballot face template dun sa inyong lugar, pwedeng pumunta sa inyong website. So yung balota, yung template, ano yan, specific to the city where you're voting at, mga ganon? Pwedeng makita na yung template ng balota ninyo para para kung kilalanin pa. Sino bang tumatakbong congressman sa amin? Sino bang tumatakbo? Ganun po, Konsehal. Opo, Ma'am Ali, Ma'am Pat, sa ating pong website ng Comelec, lahat po ng ballot faces, 1,667 na ballot faces ng buong bansa,
take note, bawat munisipyo, bawat syudad magkakaiba ang mukha ng balota dahil magkakaiba po ang kandidato sa senador, sa congressman, sa mayor at iba pang posisyon na mababa. Ang pare-parehas lang po party list at saka ang senador. Kaya po makikita niyo po doon. At the same time, meron po tayong pinamahagi na voters information sheet sa ating po mga kababayan na makikita niyo po ang listahan ng mga botante, ng mga kandidato na tumatakbo sa national at local position. Yun po ang pwede nating dalahin na kodigo pag tayo ay pupunta sa mga presinto. Wag na po tayong tatanggap pa ng mga sample ballots na pinamamahagi sa araw ng eleksyon. Una, bawal na po yun dahil isang araw bago mag-eleksyon, bawal na po ang pangangampanya. Number 2, baka po kasi mamislead pa kayo, mali pala ang numero na nakalagay doon o kaya mali-mali ang pangalan na nakalagay sa sample ballots. At number 3, wag na po natin pababayaan na ginagamit yung bata para mag-distribute ng mga sample ballots on election day. Bagamat, siyempre, alam natin ng mga bata kasi ay hindi pa pwedeng kasuhan, kaya nga nila inaabusot yun ang pinamimigay ng mga sample ballot. Especially because, Patty, kung kurari may napupusuan ka na party list dahil hindi alphabetical. Sa likod pa. At baka hindi mo alam yung number ng party list mo, baka doon ka pa mahirapang hanapin yung pinupusuan mong party list. Patty? So Chair, ito, babalik ako sa cellphone ulit. Yung mga, kunyari, dahil dala ko yung cellphone ko, may nakita kunyari ako na nakasuot na vote Pat Pidasa habang sa araw ng eleksyon or nagbibigay ng pera, nagbibigay ng tubig, nagbibigay ng pagkain ng isang yung mga tauhan ng kandidato. Paano po namin masusumbong yung mga ganun po? Anong pwede pong kumbaga Citizens Watch, how can we report these cases? Maliban po doon sa mga established natin na mga cellphone numbers, pati po mga Facebook accounts, pati po lahat ng paraan sa social media na mai-report, i-post nyo lang po yan sa araw na eleksyon. Makikita at nakikita po natin. Alam nyo, yung po mga kinakasuhan natin, yung mga ini-issuehan natin ng show cause orders, kung napansin nyo po yan po, walang mga formal na complaints, walang mga reklamo, walang mga sinumpaang salaysay. Yan po ay mga nakuha namin sa ating pong mga Facebook, sa ating pong mga social media accounts. Nakita natin sa internet. And therefore, yan po ang ginagawa natin. We are more proactive now. Gusto natin ipakita sa mga kababayan natin, hindi mahirap magreklamo. Ang importante, may action ba ang komisyon? Yan po yung pinapakita natin ngayon sa kasalukuyan. So itatag na lang ang COMELEC. #COMELEC, gano'n na lang para po makita nyo kaagad. Opo, let's shame them. Yung mga nagbabiolate ng ating batas, let's shame them. Total maghapon ang botohan. O pag na-post nyo sa umaga, makita man lang yan. Kasi po, alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, ang botohan pinakamahaba sa kasaysayan po ng ating bansa. Dahil boboto o nakatatanda, may kapansanan, nagdadalang tao ng mas maaga, alas 5 hanggang alas 7, option sa kanila ang bumoto sa ganyang oras. Okay, let's shame them. Ayan, magandang tagline yan. Oo, banggitin lang natin na mayroong extended period po para mag-enroll yung ating mga kababayan abroad na mga registered voters. Baka hindi nyo alam. Photo finish na naman ang mga Pilipino. Extended eh. Go ahead po. Last question na lang po. Chair, alam namin busy kayo. Opo, Ma'am Pat, Ma'am Ali, maraming salamat po. Bagamat madami na rin na mga nag-i-enroll ng mga kababayan natin at bumoboto. Alam niyo po, in-extend talaga natin hanggang AGIS ng 12:01 dito sa ating bansa yung pag-i-enroll nila para sila makaboto using the internet. Madami na po na-enjoy at nag-avail ang ating internet voting, mga kababayan nating natuwa dahil gumagamit na lang sila ng cellphone, laptop, iPad para po sila ay makaboto. Sana po yung mga kababayan natin, it will just take 5 to 7 minutes para makapag-enroll kayo at makaboto sa ating pong sistema. And therefore, sana i-avail natin kaysa naman po pupunta kayo sa embahada, sa konsulada, magbabiyahe, kaya padadalang kayo ng envelope na naglalaman ng balota, hindi nyo naman alam kung ito ay naibalik doon sa mismong intended na address. So, ang sa atin po, i-avail nyo na po ito at sana ipakita natin na kahit kayo wala sa ating bansa, tayo po ay boboto at makakaboto sa darating na halalan. Okay. Sa lahat po ng magigiting na tauhan po dyan sa COMELEC, sa pangunguna ninyo, mabuhay po kayo, Attorney George Garcia. Maraming salamat, Chairman George. Salamat po sa serbisyo sa bayan. Thank you very much. Maraming salamat po, Maali. Ma'am Pat, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay po talaga kayo. At sana makatulog na rin po sina Chairman George Garcia after this. Oras! Alas 8:51 na po ng umaga. Sa ating pagbabalik, nako, masaya na naman yung ating huntahan. Kasi ang makakausap po natin, political strategist, magbabalik si Ginoong Alan Herman sa